Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Magandang tanghali po mga kaabante. Narito po muli tayo para alamin ang mga kaganapan ngayong 2025 national and local elections. Abante po tayo sa mga balita ngayong tanghali. 65 years old na lalaki namatay umano matapos bumoto sa Albay. Umaabante sa balita si Abante reporter Rosas Olarte. Rosas? Naitakbo pa ang 65 taong gulang na si Nestor Renzales, residente ng Barangay Talungog, Owas Albay sa Josefina Belmonte Duran Provincial Hospital o JBDAF sa Ligao City. Ngunit binawian din ito ng buhay dahil sa alta presyon. Sumaklolo ang emergency management team ng Bureau of Fire Protection at nabigyan ng oxygen therapy first aid ang biktima ng mahilo ito sa loob ng polling precinct cluster 68 ng Owas South Central School sa Ilaor Sur, Owas Albay kaninang alas 6 ng umaga. Subalit diniklarang dead on arrival ng attending physician ng JBDAF na si Dr. Leslie Rivera ang biktimang si Mang Nestor Renzales na may history pala ng stroke bago ito nagpunta sa nasabing polling precinct para bumoto. Nagtutulong-tulong na ngayon ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Red Cross at iba pang volunteers na i-monitor ang mga botante, lalo na priority voters katulad ng senior citizens, mga PWDs at buntis na may mga medical condition, lalo pat tumitindi na ang heat index sa mga polling centers sa mga oras na ito. Para sa Your Voice 2025, Rosas Olarte, Abante Radio. Abante Radyo Live Report. Maraming salamat Rosas Olarte. Samantala, dahil din sa sobrang init ng panahon, isang botante inatake. Umaabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Johnny? Dahil sa sobrang init ng panahon at haba ng pila sa presinto, isang babaeng botante ang inatake habang ito ay nakapila sa kanyang polling precinct sa Barreto 1 Elementary School dito sa Olongapo City. Ang nasabing biktima ay kagad na binigyan ng paunang lunas sa mga rescuers nang ito ay atakihin dahil sa tindingan nitong init habang inaantay yung kanyang pangalan na tawagin para bumoto. Ang nasabing biktima ay kagad na dinala dito sa pinakamalapit na pagamutan at ngayon ay minumonitor yung kanyang kalagayan. Para sa Your Voice 2025, Johnny Reblando, Abante Radio. Maraming salamat, Johnny Reblando. Sa iba pang balita, nakatakdang buksan ng Commission on Elections sa COMELEC mamayang alas 3 ng hapon ang kanilang pangunahing data center sa Makati City bilang bahagi ng paghahanda at pagbabantay sa bilangan ng boto para sa halalan ngayong 2025. Ito ang magsisilbing central hub ng lahat ng election returns na ipapadala mula sa mga voting counting machine sa buong bansa. Mahigpit ang pinatutupad na seguridad sa loob ng pasilidad, may CCTV surveillance, biometric access at split password system para lamang sa mga otorisadong IT personnel. Samantala, target naman ng COMELEC na matanggap ang mga election returns sa loob ng isang araw matapos ang pagsasara ng mga botohan gamit ang upgraded automated system. Ayon sa komisyon, ito ay hakbang patungo sa mas mabilis, ligtas at mapagkakatiwalaang halalan. Samantala, kinumpirma naman ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region spokesperson, Lieutenant Colonel Joppy Ventura, na ang mga pulis na ang magsisilbing Special Electoral Board sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte matapos ang nangyaring tensyon dahil sa pangaharang ng ilang taga-suporta ng isang partido sa pagbiyahe sa mga automated counting machine. Humingi na rin ng tulong ang Commission on Elections sa Philippine Marines para maihatid ang mga kinakailangang election paraphernalia upang masimulan na ang botohan doon. Hindi naman po nagpahuli ang ang ilang mga kilalang personalidad sa pagpapakita ng kanilang suporta at paalala tungkol sa kahalagahan ng pagboto sa darating na 2025 elections.
o ngayong 2025 elections. Una na dyan sa listahan si Kim Chiu na nagbahagi ng selfie at nagbigay ng mensahe ng pagbabago ay nagsisimula sa isang boto, lalo na kung gagawin ito ng tama. Hindi rin nagpatalo si Darren Espanto na nagpost ng isang charming selfie na may finger heart at nagsabing, "Good morning Pilipinas, let's all vote wisely." Si Sherlyn San Pedro naman tahasang nagbahagi ng kanyang pananaw tungkol sa tamang pagboto, kung saan chika niya mahalaga na gamitin ang utak sa pagpili ng mga leader na namumuno sa bansa. Habang si Erwin Yusap naman, nagbigay ng isang malamang caption sa kanyang IG story kung saan inihalin tulad nito ang bawat boto sa isang imbitasyon para sa isang tao na gusto mong papasukin sa loob ng bahay mo para mag-host sa isang dinner party. At syempre hindi rin nagpahuli ang celebrity couple na sina OG Alcacid at Regine Velasquez na nagbahagi ng kanilang selfie mula sa loob ng sasakyan na tila nagpapaywatig na pauwi na sila matapos makaboto. At yan po ang mga naging updates natin ngayong national and local elections. Abangan po natin ang mga susunod pa na mga live update maya-maya lamang po. Ako po si Kim Mangunay para sa election coverage ng Your Voice Election 2025. Abante, Radyo Balita, ngayon.